And special episode 3261, 3262, and 3263. Ayan. So, barahan ng mga puso yung gamitin natin ngayon. Tanungin natin, ano ba sistema ng mga love story nyo sa darating na Valentine's Day? General reading ito sa nakaka-resonate lang. Kung gusto nyo magpabook ng full private reading, yun lang. Magpabook kayo ng full private reading. Kung sakali na hindi nyo bet yung lumabas doon sa reading, wala tayong magagawa. Yun yung vibrations nyo di ba? So, ito yun. Okay. Kukuha ulit ako dito ng 3. Message ni Cupido. Una. Hoy, Diyos ko, matatagpuan mo daw yung the one mo. Pangalawa. Ay! Magkakaroon ka ng masayang pamilya. And pangatlo, uy, Diyos ko, blessings. Okay. So, siguro, no, congratulations ahead of time doon sa mga tao na sa pakikipag-date nila sa February 14, which is the araw ng mga puso, matatagpuan nila yung tao na nakatadhana para sa kanila. At itong taong ito, ay yun din yung magiging husband or wife mo. At saka, sa pagsasama ninyong dalawa, magkakaroon kayo ng napakasaya at masaganang pamilya. Maliban pa dyan, healthy ang buong member, di ba? Ito yung typical. Ito yung typical talaga na hinihiling ng bawat isa. Wala naman sigurong tao na naghahangad na may masaktan, may maiwanan, no? May maanak ka, may mga ganun. Pero nakadepende kasi yun kung gaano kakatapang sa pagharap at pagtanggap ng mga pagsubok sa buhay mo. May mga panahon talaga na parang bibitaw, susuko, na parang minsan yung iba talaga tinatamaan ng matinding depresyon, yung iba tinatamaan ng anxiety, tapos yung iba talaga yung parang bagsak ang kalusugan dahil sa usaping pag-ibig. Pero dito, sa barahang ito, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung naging single parent man kayo sa ngayon, ginawa nyo naman yung lahat sa taong mahal nyo, tapos hindi pa rin sila naging masaya at hindi sila naging kontento sa inyo, bitawan nyo na lang. Kesa naman magkimkim ka ng sama ng loob na bawat araw, pabigat ng pabigat, no? Bawat taon, padagdag ng padagdag. So, yung siguro is, kung binigyan mo na siya ng halimbawa, sapat na panahon, 1, 2 taon, 3 taon, no? Ginawa mo na, tapos hindi pa rin siya nagparamdam sa'yo, wala din namang binibigay na sustento sa mga anak ninyo, di gumawa ka na ng paraan. Kasi minsan, may mga hinihintay si universe at si God na mga immediate actions mo or immediate decisions mo on how to deal with such problem like this, di ba? Kasi, halimbawa, sa single parent, no, hindi madali, lalong-lalo na sa babae, hindi madali na buhayin mo anak mo, mag-isa, na nagtatrabaho ka, nag-aalaga ka at the same time, and then, nag-a-adjust ka sa emosyon mo. Lalong-lalo na kung pahirapan din yung sa pera na side. Sa side naman kasi ng lalaki, kung iniwanan sa'yo yung anak mo, iniwanan ng babae, doon na naman yung pag-babysit ng anak mo. Siyempre, minsan hindi ka na makafocus doon sa trabaho mo kasi yung iniisip mo, pag uwi mo, may andun yung anak mo sa mama mo or sa mga kapatid mo, di ba? Ang daming factors. Hindi talaga kakayanin. Talaga siguro kung ito ilalagay mo sa isang teleserye, ewan ko lang kung matatapos sa loob ng 10 taon. Sa dami ng factors about love. Pero, dito naman sa binibigay ngayon sa special reading natin, at least na maganda, di ba? That's the 2 of Cups, 10 of Wands, and the 10 of Pentacles. So ibig sabihin, there is a brighter side that will happen into your life after Valentine's Day. Doon naman sa sinasabi ko kanina, no, gumawa din kayo ng background check
bago kayo makipag-date sa isang tao. Kasi, ang daming napapahamak dahil sa mga ganyan. Nakikita nyo naman sa social media, di ba? Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng anak na iningatan ka ng magulang mo, binihisan, pinag-aral, sinuportahan sa lahat ng gusto mo. Ito yung bagay na ikakamatay mostly ng magulang kapag nakita yung anak niyang wala ng buhay. So, sa mga anak, no, na lalo-lalo na yung mga anak ng OFW, yung mga anak na malayo sa magulang, no, iniwanan ng magulang, ano pa ba? Yung mga anak na hindi napagbigyan ng mga magulang, no, sa side ko lang, ha, hindi naman siguro ganun kadamot ang isang magulang kung meron siyang kakayanan na ibigay sa iyo yung pinakamaganda at pinaka-the best. Kasi, kaya sila nagtatrabaho mostly just to save money for their children, no? And may mga bagay na akala mo walang panahon yung magulang mo sa'yo, walang oras yung magulang mo sa'yo. Pero ang hindi mo alam is, gustong-gusto niya na magkaroon ng oras para sa'yo. Gustong-gusto niyang magkaroon ng panahon sa'yo. Pero yung nangyayari, dahil sa trabaho, dun siya naiipit. So, instead na sumbatan mo yung magulang mo, no, na bigay ka lang ng pera, nagbibigay ka lang ng kung ano-ano, kaya niya ginagawa yun, bumabawi siya kasi hindi niya kayo mapagbigyan sa mga gusto niya, di ba? So, yung mangyayari dyan is, kayo na muna mag-adjust. So, kung ayaw nyo na yung magulang nyo is umalis ng bahay ninyo at gusto nyo na nandun yung magulang nyo sa bawat awards na natatanggap nyo, sa bawat honor na natatanggap nyo, kayo na mismo gumawa ng idea kung paano kayo makatulong sa magulang nyo. And one of that is saving money or looking for another job or sideline para sa sarili ninyo na pwede ninyong sabihin sa magulang ninyo, Ma, Pa, wag na kayo magtrabaho sa malayo. No? Kaya naman namin magtipid, kaya naman namin magtiis, no? Nagtatrabaho din kami, kikita din kami kahit papaano. So, dumito na kayo, di ba? At least, pwede niyong alagaan magulang niyo, pwede din kayong alagaan ng magulang niyo. May mga ganon. So, kalimitan kasi ito, tadhana eh. So, wala tayong magagawa dun. So, if your parents are destined to work abroad, kasi andun yung swerte nila, yung gagawin mo is to broaden or lawakan mo yung isipan mo na lahat ng ginagawa nila para sa inyo. Ganun yun. So, imbes na magreklamo kayo, mahalin yung magulang nyo. Kasi ang dami nilang sinakripisyo. Meron namang mga magulang din na hindi din napapansin yung mga anak, yung mga achievements ng anak. Kaya minsan nagtatampo mga anak nyo. Kasi hindi naman sila humihingi ng pera. May mga anak talagang ganon na hindi humihingi ng kahit ano. Yung gusto lang nila is marinig nila sa mga magulang nila na tanggap or masaya yung magulang nila sa ginagawa nila sa buhay. Masaya sila sa achievements ng anak nila, di ba? Lalong-lalo na sa mga LGBT. Kasi most of the time, way back 80s and 90s, di ba? Yung mga magulang kasi, may mga magulang somehow na kinakahiya nila yung third generation. No, or genre. So, pero sa ngayon open na eh. Isa yan, no, sa iniinda na minsan nagkakaroon ng puot, galit, tampo, no? Kasi doon sa hindi mo pagtanggap. Pero overall, this coming Valentine's Day, sana maging masaya lang kayo at sana wala namang yung mga nababalitang pinupugutan ng ulo, no? Mga ganun. Lalo-lalo na, mag-ingat, triple ingat. Okay?